Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, timbog na, Kongreso kumanta na, Ka-Eric at Badoy nilantad ebidensya, PBBM, BP Sara, media. Yan mga karibin natin ang ating haalamin mula po rito sa channel ni Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Pinas News Insider. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang news anchor ng SMNI na si Ka-Eric Celis. Matapang at harap-harapang sinagot ng Kongreso. Mga pasabog ni Ka-Eric tila nagpakaba kay Speaker Martin Romualdez at galamay nito sa Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mainit pa ngayon sa sikat ng araw ang pagdinig ng Kamara dahil sa pagdepensa ni Ka-Eric patungkol sa aligasyon nito kay Speaker Martin Romualdez sa 1.8 billion travel expenses na pinasinungalingan naman ni House Secretary General Velasco at Deputy Secretary General for Finance Dante Roberto Maling. Ang ulat ng SMNI na sina Ka-Eric Celis at Loren Badoy hingil sa umano'y 1.8 bilyong halaga ng travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon pa kina Secretary Velasco at Deputy Secretary Maling, sa opisyal na datos ng House of Representatives ay 4.3 million pesos lamang ang naitalang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez mula Enero hanggang Oktubre 2023. Ang paglilinaw na ito ay ginanap sa pagdinig ng House on Committee on Legislative Franchise kung saan tinalakay ang posibleng paglabag ng SMNI sa prangkisa nito dahil sa di umano'y pagpapakalat ng fake news at red tagging. Subalit nanindigan at buong tapang na nagpahayag si Ka-Eric Celis na mapagkakatiwalaan di umano ang kanyang source mula pa nung miyembro pa siya ng rebelding grupo. Kaya sa nangyaring pagdinig, tila hindi napiga ng mga congressman si Ka-Eric dahil sa matalino nitong pagdepensa at magkikita ang kausayan nito sa batas. At ayon sa ating mga kababayan, tila namangha na lamang ang mga mambabatas na di umano'y sip-sip kay Speaker Martin Romualdez. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, nagsuri na sa maling amount si Ka-Eric pero dun ka humingi ng apology sa tanong na kung totoo ba or hindi ang 1.8 billion. Buksan nga ninyo mga libro nyo, mga congressmen, nang magkaalaman. Buwis po namin ang nilulustay dyan sa Kamara, diba? Mga mambabatas, magpa-audit kayo at ilatag sa taong bayan ang kahuli-hulihang sentimo na ginastos nyo para malinaw sa taong bayan. Kung walang tinatago si Tambaloslos, bakit sobra ang aray nila? Explain na lang kung hindi totoo. Dito sa bansang ito, kapag ikaw ay magtatanong kung nasaan ang pera ng bayan, ay isang malaking krimen. So tama po mga karibin natin, no? Parang nasaktan po ang House of Representatives, no, mga karibin natin dito sa pagtatanong ni Ka-Eric, mga karibin natin, no? At bilang ni Ka-Eric, maging si dating Pangulong Duterte ay nagtatanong rin, no, patungkol po dito sa mga extraordinary fund nila. So medyo umaaray po sila at nasasaktan nga po. Meaning po natamaan po sila dito mga karibin natin sa mga sinasabi ni Ka-Eric, mga karibin natin, no? Bakit ba hindi na lang nila sagutin ng 'di ba, yung tanong, 'di ba?
krimen. Nagtatanong lang naman, natural sa mga media yan. Bakit single out lang ninyo si Ka Eric at Dr. Badoy at ang SMNI? Ang kagaling ni Ka Eric, sigurado akong namangha ang Kongreso sa pinakitang husay nito sa pagdepensa. Kaya mga alipori si Tambaloslos sa Kamara, kabahan na, unquote. Po ha, tama ba yung pag-aresto kay Ka Eric at kay Dr. Lorraine Badoy? Ang tanong ko po tama ba ha? Hindi, meron bang kapangyarihan ng Kongreso? Dalawang bagay po kasi yon. Kasi meron po talagang kapangyarihan ng Kongreso. Maaga pa po, mga 19 kopong-kopong pa, Arnott versus Nazareno, sinabi na ng Korte Suprema, may ganyang kapangyarihan ang Kongreso para depensahan ang kanyang institusyon. No? At ang sabi doon, kapag ang Kongreso ang nagpa-aresto, walang remedyo. Dahil kapangyarihan yan ng Kongreso na kabahagi ng tinatawag niyang plenary powers. No? At yung plenary powers na yon, kasama na nga yan, yung kapangyarihan na magkaroon ng investigasyon para po in aid of legislation. At kapag ikaw ay hindi sumipot o hindi nagsisinungaling, pwede kang parusahan. So wala pong kaduda-duda. May kapangyarihan po ang Kongreso na magpakulong by way of contempt of Congress. Pero ang tanong, ditong nangyari kay Ka Eric at saka kay Doc Lorraine Badoy, tama ba ang pag-aresto nila? Ang sagot ko, hindi. Bakit po? Unang-una, nakita naman po natin na talaga naman po kaya pina-aresto si Ka Eric kasi pinipilit siya na ilabas kung sino yung source niya nagsabi na di umano umaabot ng 1.8 billion ang naging gastos ng speaker. Bagamat, sabi nga natin ng huling Facebook Live natin, tanong lang naman yun totoo ba ito? Kinakailangan bigyan ng klarifikasyon. Pero pinipilit siya na ilabas kung sino yung source. Alam niyo po, meron po tayong tinatawag na Soto Law. Opo, lolo po yun ni Senator Soto, ni Tito Soto. Na congratulations, nanalo sila sa Itbulaga. Sila may-ari ng trademark ng Itbulaga. At ang sinasabi ron, hindi mo talaga pwedeng mapilit ang mga mamamahayag na sabihin kung sinong source niya. Bakit? Kasi pag pinilit mo at ma-expose mo mga source, wala nang magbibigay ng impormasyon na kinakailangan malaman ng publiko. Bakit? Kasi siyempre, kapag itong mga impormasyon nito ay laban sa mga politiko, gaya ng speaker, talaga namang kukuyugin kung hindi magkakaroon ng banta sa buhay ng source, di ba ho? No? So, ang tanong, contempt of Congress ba kapag ang isang mamamahayag ay hindi nagbigay ng source? Yun nga po Dahil may batas po na sinasabing hindi po pwedeng mapilit na sabihin ng source at hindi dapat mapanagot dahil So yan mga karibin natin, patungkol po dun sa contempt of Congress, sinasabi po ng ating mga kababayan, hindi po contempt of Martin na po. At hindi na po House of Representative, House of Martin na daw po mga karibin natin. No? Medyo kasi napaghahalataan na ng ating taong bayan na, di ba? Talagang binibira na po itong ating mga dati kasi sa sa dating administrasyon, 'di ba, mga ka-review natin. Duterte pa rin mga ka-review natin ang lumalabas dito, 'di ba? Gusto pa rin nilang birahin yung mga kaalyado o mga kumakampi sa mga Duterte. Yan po yung opinion ko mga ka-review natin, 'di ba? Kasi doon naman niya nagsimula doon po nagsimula ang lahat ng ito. 'Di ba? Nako talaga. dahil sa kanyang pag-refuse na sabihin kung sino ang source, hindi dapat siya pinakulong. Now, si Doc Lorraine naman, abay ang sabi, paiba-iba ang iyong mga sagot. Obviously, ikaw ay nagsisinungaling. Well, may kapangyarihan ba ang Kongreso na magpakulong kapag sa mga taong tingin niya nagsisinungaling? Meron po. Pero, ang sabi ng Korte Suprema dito sa mainit-init pang desisyon sa kaso ng Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, abay ang sabi, dapat kung ikaw ay magpapakontempt dahil sinasabi mo na nagsisinungaling, dapat bigyan mo ng right to due process yung testigo. Ano ibig sabihin yun? Dapat pakinggan mo siya. Dapat pakinggan mo at tanungin bakit hindi ka dapat na mapakulong by way of contempt dahil ikaw ay nagsisinungaling. Kasi paano mo alam kung ang sinasabi nga ay kasinungalingan? Sa katotohanan nga, tanging hukuman naman ang talagang venue para malaman kung anong totoo at anong hindi. Pero, dagamat po, pwede rin talaga na mag-determine kung nagsisinungaling o hindi ang Kongreso
dapat pinakikinggan. At kaya nga po, kung naalala nyo, talagang ang naging desisyon dito kay Lincoln Ong, dito sa Pharmaly, ang line of questioning kasi ni Senator Lacson ay, ano ba yan? Napakalaking halaga. Gusto mo kaming maniwala na itong halagang ito ay binayaran diretso na hindi ka nagbukas ng letter of credit. At ang sabi niya, yun naman po talagang totoo kasi may mga transaksyon naman talaga sa China. Nang nangyari, ang bayaran sa China. So hindi na kinakailangan ng letter of credit. So ang sabi ng Korte Suprema, paano mo alam na kasinungalingan niya? Conclusion mo na nagsisinungaling. Pero dapat, bigyan mo ng pagkakataon yung testigo na magsabi na kung bakit ang sinasabi niya ay katotohanan lamang. At kapag hindi mo siya binigyan ng pagkakataon, So yan mga karibyo natin, masasabi nating mali talaga yung ginawa ng Kongreso mga karibyo natin, no? Kasi sino bang makakapagsabi na mali o 'di ba? Tama si Dr. Abadoy, 'di ba mga karibyo natin? Oh. O 'di ba? Hindi rin natin masabi na kung nagsisinungaling ba o hindi. Paano nalaman ng ano? Paano nalaman ng mga nagtatanong na Kongresta kung mali nga ba talaga si, 'di ba? Oh, yun na nga mga karibyo natin eh. Ayaw kasi nilang magpaliwanag pa. Further explanation, kumbaga, yung mga source nila. Or yung mga, di ba, yung mga guest nila, mga karibyo natin, di ba? Gusto kasi nila, mga karibyo natin, kung ano po yung tanong nila, yun na po yung sagutin mo. Direct to the point. Walang explanation. Pag sinasabi nga, yes or no lang eh, di ba? Yes or no. Period, wala nang explanation. O, paano yan? Di ba? Kasi, parang yung yung sa Kongreso mga karibyo natin, gusto nilang marinig or alam na nilang gusto mong isagot eh, di ba? Parang wala kang choice kung di yun yung isagot mo, yung gusto nila, di ba? Sa pagtatanong nila. Alam na nila yung isasagot mo eh pag tinatanong ka nila. Kung baga yung gusto nilang marinig, yun yung sasabihin mo. Di ba? Paano kung ayaw yung mga ayaw nilang marinig? Kaya nga si Ka-Eric mga karibyo natin, di ba? Yun yung ayaw na marinig ng mga yung mga kongrista mga karibyo natin. Yung pinagsasabi ni si Ka-Eric mga karibyo natin, ni Ka-Eric. Kasi ini-explain pa ni Ka-Eric para malaman talaga at maintindihan ng masang Pilipino, no, masang taong bayan mga karibyo natin. pagkakataon, mapakinggan, that is grave abuse of discretion. Ibig sabihin, illegal, labag pa rin sa saligang batas ang desisyon na ipakulong. So, ano pong malinaw? Meron pong kapangyarihan ng Kongreso magpakulong by way of contempt, pero una-una, kinakailangan po hindi salungat sa batas. At meron nga pong sotulo na nagsasabi na hindi po pwedeng mapilitan ng mga mamamahayag na sabihin ng source. At pangalawa, sang-ayon sa saligang batas. Bakit po? Kasi saligang batas ang nagsasabi, ang ating Bill of Rights, lahat ng mga mamamayan ay merong right to due process. Kasi life, liberty, or property. Life to due process kapag may banta sa kalayaan, sa buhay, o sa propiedad. So, malinaw po. May kapangyarihan, pero hindi tama. Ano naman yung sinasabi ng mga congressman na yan na hindi po pwedeng ma-invoke ang SOTO law? Kasi, ang sabi nila, hindi daw accredited ng KBP. Well, alam niyo po, sa larangan po ng karapatang pantao, hindi po required ang accreditation. Ang tanging definition po ng isang mamamahayag ay binigay ng International Labour Organization at saka ng UNESCO. Ang sabi po nila, ang mamamahayag ay isang tao na bilang hanap buhay ay nagbibigay ng impormasyon sa publiko on a regular basis. Ang pagkakaiba ng UNESCO at ng ILO, ang sabi ng ILO dapat may sweldo. Ang sabi naman ng UNESCO, hindi kinakailangan ng sweldo, kinakailangan lang yung regular na pagbigay ng impormasyon. At meron pong opinion ang ating Special Rapporteur on Freedom of Accreditation of Expression na yung requirement na dapat ma-accredit ang media, yan po ay labag din sa karapatan ng malayang pamamahayag. Bakit? Sino ba ang mag-accredit? Gusto mo bang gobyerno rin ang mag-accredit? Yung KBP po, yan po ay voluntary organisasyon. Kasi nga po, dahil sa kalayaan ng malayang pamamahayag, hindi mo po pwedeng supilin, prior restraint, hindi mo po pwedeng parusahan ang mga mamamayag dahil ginawa nila ang kanilang trabaho. Bawal po yung prior restraint, bawal ang subsequent punishment. Ang nangyari po kay Ka-Eric at kay Lorraine Badoy,
yan po ay subsequent punishment na pagkakakulong na paglabag sa kanilang karapatan bilang mamamahayan. Now, yung accreditation ng KBP, para po yan sa self-regulation. Mas magandang po sana nga na merong self-regulation kasi kung ikaw ay isang tao na sa tingin mo nalabag ang iyong karapatan ng media, doon ka magsasampa ng kaso at ang mag-uupong mga wes ay yung mga kasama sa hanap buhay ng mga mamamahayag na rinireklamo. Pero hindi po requirement ang accreditation para ikaw ay maging mamamahayag para ikaw ay magkaroon ng benepisyo ng SOTO law. Bakit? Number one, hindi naman po nakabanggit sa SOTO law yan. And number two, malinaw na po sa karapatang pantao, lalong-lalo na sa opinion ng UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, nalabag nga po yan sa karapatan mismo kung ikaw ay magre-require na accreditation. So yan mga karibyo natin talagang, di ba, lantaran ng sinabi ni Attorney Harry Roque, mga karibyo natin na talagang nalabag po ang karapatan nila Ka Eric, no? At Doc Lorraine Badoy, dito po sa pagpapakulong sa kanila, no, sa House of Representatives, mga karibyo natin. So marami rin po sa ating mga kababayan, mga karibyo natin, ang talagang medyo hindi natutuwa ngayon sa pamamalakad dyan sa ano, no, sa House of Martin Di Umano, mga karibyo natin. So yan mga karibyo natin, ano po ang inyong reaksyon, no, dito sa mga pinakawalang mga salita, pahayag, no, ni Attorney Roque, no, mga karibyo natin. Di ba? Kung illegal po yung kanilang pag-aano, sabi nga po ng mga netizen, mga karibyo natin, yung mga nagpakulong po ng mga tunggrista kay Ka Eric at Dr. Lorraine Badoy, mga karibyo natin, sila po ang dapat na, ba, makulong di umano, mga karibyo natin, ha? Kasi kung sino pa daw tuloy, mga karibyo natin, ang tumutulong sa ating bansa, mga karibyo, yun patuloy ang paparusahan. Ha? Nako, yan ha. At may umuugong pong pagkasenador. Ayan ha. Senador ha. Tatlo na to, mga karibyo natin, pag nangyari ito ha. Si General Bantag, mga karibyo natin, Ka Eric, at Doc Lorraine Badoy, mga karibyo natin, for senator. Ha. Nako, eto na tuloy. For senator na tuloy, 2025, malapit na po. Anong sa palagay nyo? Pwede ba? Well, anyway, mga karibyo natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Alright, mga karibyo natin, kung bago pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.